Good morning Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado, February 8, 2025. Namamayagpag po sa balita ang tungkol po sa impeachment kay VP Inday Sara. Well, alam po naman natin na bago mag-resist ang House of Representatives for this election period campaign ay in-impeach po, they voted for the impeachment of VP Sara with 215 votes. So ibig po sabihin, the majority of the members of the House of Representatives ay nais na mapatanggal sa kanyang tungkulin si VP Inday Sara. At ngayon po, ang article of impeachment na yan ay nasa Senado na po for trial. But before it was tackled by the Senate, nag-resist na rin po ang Senado. At sila po ay babalik after the election. And that is on June 2, 2025. Ang tanong po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, may impeach pa po kaya si VP Inday Sara with the 19th Congress? Kasi kung hindi po ito may impeach, kailangan ulitin nila ang proseso with the new Congress na magsisimula po sa June 30. Ngayon ang tanong, from June to June 20, yun daw po ang sesyon ng Senado. May panahon pa po ba ang 19th Congress, that is the Senate, to impeach the VP? Well, practically speaking, kung atin pong tutusin, wala na po, sapagkat kulang na nga po sa panahon. Nevertheless, kung gugustuhin po nila at sa tingin po naman natin, kung babayaran sila ng bangag na Pangulo ng halimbawa 10 billion each senator, well, that is only 160 billion for the 16 senators to vote for the impeachment of Inday Sara. Kung sabihin na natin 20 senators with 10 billion pesos each, then that will only be 200 billion. Kayang-kaya po ng bangag na Pangulo na bayaran ang mga senador nito. Bakit po nabanggit natin yan? Sapagkat in reality, ang impeachment trial is not trial on the merits. It is a number game. Ano pa ibig sabihin niyan? Kung ang senador ay bumoto na impeach si Inday Sara, at least 16 of them, kahit na walang sapat na dahilan na siya ay ma-impeach, kumbaga muro-muro ang trial, pwede po mangyari yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Actually, nangyari po ito kay GC Corona, kay Chief Justice Renato Corona, nang binayaran po ni Pinoy ang mga congressman at senador sa pamamagitan ng DAP at PDAP. GC Corona was impeached without him violating any law. At yan po ay pwedeng mangyari kay VP Sara within 20 days or 10 days even after na makapag-submit ng kanyang answer si Sara doon sa article of impeachment. Kahit isang linggong trial, kangaroo trial, by the Senate with Cis Escudero as President, na kilala naman nating bata ng bangag na Pangulo, ay pwede po ma-impeach si Inday Sara. At ito po sa ating paniniwala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito po ay pipilitin ng 19th Congress. Ang 19th Congress po will end on June 30 at noon. So
So, with the new Congress, 28th Congress, hindi na po nila sigurado kung may impeach pa nila si Inday Sara with new members of the lower house and of the Senate. Although, pagdating po sa pera, ay may posibilidad pa rin. Alam naman po natin, marami sa mga Pilipino, mga opisyalis, lalo na mga politiko ay nagbabayaran. But then, hindi po nila sigurado. But with the 19th Congress, lalo na yung mga talo ng senador at babayaran mo ng 10 billion yan, kakagat po yan. Ang tanong, may pera po ba ang bangag na Pangulo para gawin yan? Well, definitely. Yan po, marami pong pera. Kaya nga itong, kumbaga, ang lower house with 215 votes ay bumoto for impeachment. Siyempre po, ang kapalit ng pera talaga. Lalo na kailangan nila ngayong eleksyon. So, sinasabi po natin na ito ay mangyayari po. Somewhat impossible, but it can still happen kung talagang gugustuhin. At sa paniniwala po natin, gugustuhin ng Senado yan. Bakit po? Sapagkat under the instruction of the President, sisiguraduhin nilang ma-impeach si Inday Sara. Unang dahilan yan, to prevent him from running as President in 2028. Sapagkat ang isa po sa penalty ng impeachment is perpetual disqualification from holding public office. So, kung ma-impeach po si Inday Sara, hindi na po siya pwedeng tumakbo kahit anong posisyon sa gobyerno. Definitely, she can no longer run as President in 2028. So, wala nang kalaban ang manok ng bangag na Pangulo na posible nga itong si Martin Romualdez. So that is the reason why gusto talaga nilang matanggal. Kung sinasabi na bagamat may nagsasabi ng iba, this is only a diversionary tactics, pero hindi po tayo naniniwala doon. Mas pinapaniwalaan po natin ang reality na talagang ang gusto talaga ng administrasyon ito ay matanggal si Inday Sara as Vice President by way of impeachment. So ano po ang implikasyon to? O ano po ang nais nating mangyari? Bakit natin sinasabi ito? Well, what we are saying is that itong administrasyon ng Pangulong Marcos ay talaga pong pinakasalaulan na ito. At mas marami pong mangyayari pa na kasalaulaan sa pamahalaan. Kung matanggal ang mga Duterte, matanggal si BP Sara sapagkat wala na pong hadlang sa kanilang pangungurakot at sa kanilang pag-aabuso sa tungkulin. So sinasabi po natin dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung talagang nais natin na isang genuine reform politically, so pinakamaganda po rito sa ating paniniwala ay dapat maglusad po ang sambayan ng Pilipino ng IDSA-3 kung saan dapat patalsikin natin ang bangag na Pangulo at ang kanyang bangag na administrasyon. Patalsikin po natin at magdeklara po si Inday Sara kung siya po ang atin, dapat siya ang ating ipalit ng revolutionary government nang sa ganun po ay talagang mas epektibo at mas madaling maipatupad ang pagbabago sa ating bansa politically, sapagkat kung hindi po natin ito magagawa ngayon, mas lalo pong palalim ng palalim ang problema sapagkat ginagamit ng bangag na administrasyon na ito ang pera na sambayan ng Pilipino upang bilhin ang mga korap na opisyalis ng pamahalaan, particular ang legislative branch of the government. Nakita naman po natin yan with the 19th Congress na talaga naman pong sinasabi nila na sila daw ay kaya nais nilang
impeach si Inday Sara sapagkat nais nilang panagutin ito sa 125 million confidential funds which according to them had misused by the OBP. Pero kung billion or even trillion ang ginagastos ng bangag na administrasyon pero hindi po nila pinapansin ito. Bakit po? Sapagkat sila po ay nabayaran. Kumbaga, there is a conspiracy between the legislative and the executive to corrupt the administrations to the prejudice of the Filipino people. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nangyari po ito ng panahon ni Pinoy. Kaya ang Pilipinas po ay hindi umunlad. At mangyayari po, there is also a possibility that it will happen with the 28th Congress. Sapagkat, lalo ng mga politiko, pag binayaran mo ng billion-billion yan, talagang susunod yan sa isang korap na Pangulo. At wala pong patutunguhan ng ating bansa kung hindi po tayo magbabago. At ang tanging paraan ng pagbabago ay paglulunsad po ng EDSA-3 upang patalsik ang bangag na administrasyon na ito. Kaya po, inuulit natin ang ating panawagan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Lalong-lalo na po, partikular sa simbahan, sa Iglesia ni Cristo, mga INC, naglunsad kayo ng National Rally for Peace, pero hindi naman pinakinggan ang inyong panawagan na huwag i-impeach si Inday Sara. So ngayon po, tinatawagan natin kayo katulad din ng simbahang Katoliko at iba't ibang relihiyon sa ating bansa. Ganon din po ang iba't ibang sektor ng ating lipunan na lumabas po tayo, magkaisa po tayo. Ilusad natin ang EDSA-3. Naniniwala po tayo na pag nakita po ng mga military at ng PNP na maraming lumabas sa kalsada upang hilingin ang pagpapatalsik sa bangag na Pangulo, ang military po at ang PNP ay tatalima sa kagustuhan ng sambayanang Pilipino. Sila po ay pagdideklara ng kanilang withdrawal of support to their commander-in-chief sapagkat alam naman po nila na mali ang ginagawa ng isang bangag na presidente na katulad ni PBBM. Alam po natin, mga military men ng PNP at ng Armed Forces na kayo po ay nariyan upang proteksyonan ang sambayan ng Pilipino. Ngunit ang proteksyon na yan is not limited against the foreign aggression or against the internal security threats ng ating bansa. Higit lalo, tungkulin ninyong proteksyonan ang sambayan ng Pilipino laban sa isang mapang-abuso, sa isang korap at tiwaling Pangulo, pati ang kanyang kakutsaba. So, kapag ninais po ng sambayan ng Pilipino na patalsikin ang isang bangag na Pangulo, katulad po ni PBBM, alam po natin na kayo ay tatalima. Naniniwala po tayo katulad po ng ginawa sa EDSA-1 at EDSA-2 kung saan ang Armed Forces of the Philippines together with the PNP ay nag-withdraw ng kanilang support. Una, kay Ferdinand Marcos Sr. noong 1986 at pangalawa noong 2001 kay Pangulong Joseph Estrada. At ngayon po ay pwedeng mangyari at mangyayari po na ang military, ang Armed Forces at ang PNP ay magwe-withdraw po ng kanilang suporta kay PBBM sapagkat nakikita po nila kung gaano kakurap, kung gaano kasalaula, kung gaano kamapang-abuso itong kasalukuyang Pangulo. So muli po ang ating panawagan sa sambayan ng Pilipino. Kung hindi po tayo kikilos ngayon, kailan? Kung hindi tayo ang gagalaw, sino
Wala pong ibang gagawa nito mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung hindi tayo. Huwag po tayong matatakot sa kanilang pananakot na kakasuhan kapag tayo ay lumabas at labanan ang isang tiwali at kurap na pamahalaan na katulad ng kay PBBM. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ipakita po natin na ayaw natin sa mga kurap na opisyalis na katulad po ng kasalukuyan. At sasamantalahin na rin po natin ang ating panawagan sa sambayan ng Pilipino na yung mga congressmen sa inyong mga distrito na kilala po natin na ibininta ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino, huwag po nating iboto sa kahit anong posisyon na kanilang tatakbuhan, sapagkat nangangahulugan po na itong mga tao na ito ay walang prinsipyo, mukhang pera at ibinibinta ang interes ng sambayan ng Pilipino para sa kanilang pansariling kapakanan. Marami pong mga congressmen na alam naman natin yung 215 congressmen who voted for the impeachment of Inday Sara. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung sila po ay kilala ninyong tumatakbo sa inyong mga distrito, huwag po ninyong iboto, sapagkat yung mga taong yan, bagamat yan nagkukunwari mabait sa inyong harapan, namimigay ng pera, ibig sabihin po niyan na binibili ang inyong boto at para ibenta nila ang kanilang posisyon sa sinumang bangag na pangulo. So, personal na interest ang kanilang tinitingnan, hindi ang genuine na kapakanan, hindi po yung tunay na kapakanan, tunay na interest ng sambayan ng Pilipino. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pansamantala po wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, maraming salamat.